So lahat ng ginagawa sa yung dulo pala. Kabila, sumunto ka. Hoy. So napaka dilig. Hawakan mo. Oh, ganoon, di ba? Kaya pag nawala na yung dulo-dulo, same way. Kabila. Ito back. So yun yung ito sinasabi ko sa'yo. Pag sumalag ako dyan, pumasok ako rito. Pag umupo ako rito, bali yung tuhod niya. Kumusta kayo mga Dre? Welcome sa Rai TV. Sa video na ito mga Dre ay kilalanin natin at kumustahin ang isa sa mga maestro ng Filipino martial arts at dating manlalabas din sa pelikula at telebisyon na si Ginoong Red Dilla. Tara't panoorin ang istorya ng kanyang buhay at makinig sa mga kwentong Robin Padilla, Boy Roque at Val Iglesias. Magandang hapon po sa inyo. Ako po si Guro Red Dilla bilang Filipino martial artist po. Binabati ko po kayo at nagpapasalamat po ako sa Rai TV at nabigyan ako ng pagkakataon na ma-interview at paano nga po pala kayo nag-umpisa sa movie, kuya? Before kasi wala pa akong background sa pelikula. Ako po talagang produkto na ng father ko before. Mga bata pa kami. Ang tatay ko kasi typical na martial artist. So sa influence ng tatay ko, na nagkaroon po ako ng hilig na mag-martial arts. Okay. Ngayon, nung mga panahon na yun, nag-martial arts ako. Yun nga lang, ang talagang expertise ko na kasi nagano ako ng Okinawan karate, isang Goju Ryu. Pero ang naging malapit sa akin na art na talagang sabihin na natin na pinagbuhusan ko ng maraming panahon, saka minaster ko na pala yun. Yan. Yung pagiging Filipino martial artist. Yan, syempre. Bago ako ma-involve sa pelikula, ako po'y matagal nang nagma-martial arts. Kasama ko sa grupo si nasirang Kuya Boy Roque. So matagal kami nagsama sa grupo, may mga mahigit 10 taon siguro bago ako nasama sa pelikula. Sa kanya, sa grupo ninyo, 10 years? Opo. Sa martial arts lang yun. Martial arts pa lang yun, okay. Magkasama kayo sa Ako kasi nagtuloy ako sa pagiging martial artist. Okay. Si Kuya Boy naman, kinarin niya yung pagiging fight director. Okay. So yun. Okay. Yun yung, pero nung unang itayo, yung Katipunero Stand Group, kami po talaga nila Tatay Balang nagtayo yan. Kaya sa mga hindi nakakalam, ako po talaga isa sa founder ng Katipunero. Ako po si Red Dilla, si Kuya Boy Roque, si Tatay Bal, saka si DR. Yan. Director kami nag-umpisa hanggang sa nag-training talaga kami yan. Talagang 3 times a week. So matagal bago naisalang sa pelikula ang mga Katipunero. Talagang pero may knowledge na po kayo nun sa martial arts, di ba? Yun po. Yun talaga, Sir Ray, ang naging toka ko dun sa grupo na yan. Ako nagtuturo ng realistic. Tapos sila Tatay Bal naman ng cinematic sa sila Kuya Boy. Siyempre, kung gano'n, sama-sama kami nagtitraining, nakikita ko kung paano, yun pala ang galawan ng mga cinematic. So, kaya nung mga later on, nasama na rin ako sa pelikula at nag-assist na rin ako sa mga fight. Pero dahil nga may mga hindi rin ako magandang karanasan sa movie industry, kaya mas minabuti ko na lang na magpatuloy dun sa career ko as bilang... Pero marami rin kayong mga nasaliyang mga movie Marami pang Sino-sino po? Kwentuhan niyo naman kami, sir. Meron kasing TV
Padilla. So talagang kami ni Kuya Boy ang masugsog na nag-train sa kanya bago Okay. siya yun. Tapos may mga experience din ako na kaya rin ako nakasama kay Senador Senador Robin Padilla, nakasama ko siya sa Filipino Martial Arts kasi nga tuloy ko na lang yung kwento ko. Sige lang. Maganda yan. Kasi meron kaming pinag-graduate na 200 mahigit na na tinrained namin ng mga security force Okay. sa Pasig. That was 2011 to 2014, ganun yata. So nung graduation nga, naging guest si Maestro Senador Robin Padilla doon. Okay. So wala pa akong personal na pagkakakilala kay Senador. Alam That ko lang time. artista siya, ganun, sikat. Hindi kasi noon meron ng dahil nga ewan ko, gift din kasi pagka nagde-demo ako, nagkakata. So masyado kong kahit si Tatay Val na grabe, parang pwede ka talaga sa pelikula kasi nung nag-demo ako doon, bawat kinakantoan ko Doon sa graduation po na yan. Okay. Nandoon nanonood si Senador. Okay. Nanonood. Okay. So, yun, habang di kinakata ko yung yung kumakanto-kanto ako. Saka pag nag-deliver ako, emphasize. Mga ganun. Okay. So, inspiring yung araw na yun kasi nga talagang gusto ko makita ni Master na deserve ko mag-belt talaga or mag-certified as a black belt. So, kasi doon sa mga panahon na yon, si Kuya Boy ang pinaka-vice president ng martial arts group namin. Ako naman ang pinaka-most senior ng mga time na yon. Okay. Ng grupo na yon. And then, so habang nagde-demo ako, ako naman, without knowing na mangyayari na pagkatapos ng program, lumapit si Tatay Ban, sabi niya, Red, kursunada ka ng Senador. Talaga po? Oo. Yun yung isa sa nakakatawang pangyayari sa i-reveal. Pero hindi pa siya senador noon. Hindi pa. Ako naman, excited ako na siyempre Robin Padilla, talagang nagustuhan ako. Ganun ang interpretation ko Nagustuhan ako. Ano kaya yun? Baka isasama ako sa pelikula or something or basta ganun. Wala akong idea sa may encounter ko pag nakita kami. Okay. So, kailan ka ba pwede? Tawag ng tawag. Anak, pag pupunta ako doon, pag nag-training. Red mag-ready ka at malapit na yung yung pag pinatawag ka ni Robin Padilla dapat okay ka. So one time dumating na yung pagkakataon na yun na iniintay natin. Wala, talagang lalong umano yung ensayo ko talagang Nagporsigido ka lang. Nagporsigido ako, baka ano kaya papagawa nito kasi sa naman sa martial arts naman kompleto naman, may rolling, may break fall. Sabi ko sa pelikula ang ginagamit niya mga rolling, break fall. So talagang Isip-isip mo, kaya mo yun, no? mga rolling, left and right rolling, break fall. Kasi kumbaga in-anticipate ko na Okay. magkikita kami ni Senador. Ito ngayon nangyari. Huwag naman sana, kasi wala naman, kumbaga, kinakwento ko lang yung experience ko kay Senador. Sige lang, Ngayon, dyan sa may Fairview, ang laki ng school Parang dun yung dating school, tapos parang hindi ko alam pero alam ko may bahay pang iba bukod doon. bukod doon. Pero kumbaga, yun, school, tapos, pasok kami sa labas pa lang, wad na yung sapato. Mahaba nung hallway. Pagkakita ko, ang laki ng gym ni Senador. Parang hindi ako nagkakamali. Kalahati nung half court mga ganun. Basta maluwag, mataas yung ceiling. Iba yung museo, kuya. Yun na siguro. Ayun yan siguro. Sa gitna yung gym, di ba? Opo. Doon yun. Pero ang enter frame, nandun si Senador sa gitna nung gym, naka-sando, white. Naka-Adidas na pants. Tapos nakapaano Tapos may toalya rito. Pero alam mo na, nakatayo, diretso, tapos nakaganon. Nakaganon. Ganyan Ay, putang ina, sabi ko, ano to? Sabi ko, baka kursunada ako ng Senador Gulpin or i-challenge.
baka nayabangan, iba na yung naglaro sa isip ko. Oo. Mga nayabangan yata sa akin. Sabi ko, Lord, nagpipray ako kasi habang lumalapit ako, gumagana. Oo. Siguro naiinip si Maestro kasi kitang-kita niya na ako, bakit na-delay ako ng lakad. Paano ba ito? Sabi ko. Habang lumalapit ako, bumabaloktot na ako. Sinador. Oo. Tol, sabi ko, Tol, sige, ano tayo, Tol? Mga ganun-ganun. Sabi ko, hindi ko masyadong, kumbaga, nagpapalpitate yata ako at naiinginig. Sabi niya, na-relax lang ako nung sinabi niya na may gagawin akong commercial na ang concept is Filipino martial arts. Gusto ko isama kayo sa commercial. Yun, nabuhay yung loob ko. Sa kayo naman pala eh. Maestro. Nakahinga ka ng malalim. Nakahinga ako ng maluwag. Tapos sabi ko, naku po. Alam mo, pagka doon ko naramdaman na yung muscle mo nag-tight. Oo, Hindi mo naligas magal. Tapos yung arms. Kasi, kumbaga, kabilisan mo pa ng mga time na yun, medyo matagal na yun. Kumbaga, yun. Sabi ko. Okay, so yun yung unang pagkikita nyo ni Idol. Oo, tapos yun, nag-ano nga kami na nakasama ko, sinama ako. Parang 3 minutes lang ng mga time na yun. Na, di ba, mas maraming rehearsal eh. Parang ang dali lang. Tapos, sabi ko, parang ang anticipation ko dahil sobrang tagal na rin naman talaga, baka 15 years na yun eh. Parang, sabi ko, pag nabigyan ako ng 2,000 ito, ayos na, tontuan na ako na. Parang nung pag-uwi ko, parang pauwi na ako na madilim pa eh. Kakaano pa lang ng liwanag, tapos na yung shooting eh. Okay. Ako yung sa commercial ni Senador doon na parang Energen o Nutrigo, parang ganun. Hindi ko alam kung ano doon sa product na yun. Okay. Parang Cerelac eh, basta ganun. Okay. Tapos ako yung nasa background niya. Mag-amis-amis ako. Tapos habang Nag-spill siya. nag-ano siya ng product, ako yung nasa likod niya. Okay. So yun, na-experience. Tapos yun, nabigyan ako ng 6,000 ako. Alam mo ba yung yung parang naging bata ako na habang lumalakad ako, tumatalon-talon ako. 6,000, sabi ko. Ang tuwa ako kasi alam mo naman ang martial artist, ng mga panahon na yun, mabigyan ka, hindi, walang siguradong kinikita ang martial arts. So sobrang hirap ng mga dinanas ko pagdating sa martial arts. So yun yung mga experience hanggang sa dumating yung pagkakataon na isasama na ako sa mga pelikula ni Senador, yung Sa Ngalan ng Ama, ng Anak sa Wenso. Tapos yung mga personal na lakad, sinasama ako ni Tatay Bal, mga gano'n. Si Tatay Bal tsaka si Idol talagang malapit talaga sila, no? Ay, sobra. Ako, na-witness ko yan. Na-witness ko. Pag uminit ang ulo ni Senador, hindi pwedeng walang dahilan eh. Siyempre. Kumbaga, ang tagal ng patient niya, maano siya, pero pagka alam naman ng lahat yan. So, one time, nakita ko talaga na mali naman talaga yung ginawa nung di ko alam kung kagawad o konsel pa ng Nueva Ecija. Di ko alam, basta nangyari talaga yung na-witness ko talaga. Okay. Sobrang nakita ko paano magalot si Senador. Walang nakaawat. Talagang wala kahit sino. Saka yung buo, lahat. Tatay Bal, nagtimpla lang ng hindi kape yata yung binigay kay anak. Yun na. Ganun. Kumalma na. Talaga. Sabi ko, ang relasyon ni Tatay Bal sa maraming hindi nakakalam, ang relasyon ni Tatay Bal sa kanila Senador, parang mag-ama. Baka masahol pa. Ganun ko nakita yung relasyon ng dalawa na yun. Talaga. One time nga kasi naging malapit naman na talaga rin ako kay Tatay Bal. Dumating nga sa point na kung magiging anak lang kita eh. Parang ganun, dumating din sa ganun na hanggang alam naman ni Tatay Bal na kung paano ko lang naman din siya minahal. Yun nga lang talagang minsan may pipiliin kang karir eh. Magdidesisyon ka. Ito ba? O ito. Hindi pwedeng dalawa eh. Parang ganun kasi kung papasok na ako sa industriya ng pelikula, malilimit yung pagma-martial arts ko. Malilimit na or parang ayoko kasi dumating yung point na gradual lang, yung ganun lang.
Okay. Talagang nung in-aim ko kasi maging martial artist. Ang goal mo talaga, Nasa hype ako talagang gusto ko dun. pangat. Ganon, basta kasi ano yun pinag-pray ko talaga yun na sa maraming beses kong iniiyakan niya na between needs ng family, dumating na yun Na pag na kailangan mo nang mamili. O, kung dumating yung point na parang nagsisisi na ba ako kasi sa martial arts talaga hindi niya na hindi niya na sustain Sustain yung pangailangan. pangailangan. Tapos sobrang dami pa ng mga kumukundi na sa'yo bilang martial artist. Pero yun lang yun lang yung sa pinagdaanan ko. Ganun lang talaga. Diretso lang, tingin. Oo, dun. So, kasi nung time na yun, na rin ako, nag-grow na rin ako as a Christian naging Christian. Okay. Lahat ng security force dyan nung araw, Mm. kung hindi ako nagkakamali, umabot ng 800 yung aming student dun. Yung ang rainforest, napuno yun ng estudyante para sa course ng security training, disarming, arresting, apprehension control. So yun yung mga course na nilalatag namin under Master Tino Severano. Ako talaga, ang minaster ko talaga is Filipino martial arts. More on alternative weapon, bladed. Yun yung saka isa pa, yun nga talagang, alam ko marami nang magagaling pa sa stick. Apo. Marami nang magagaling sa knife. Marami nang magagaling sa lahat ng klase ng martial art. Ang point ko is, karapatan mo. Yun yung narinig ko kay Master. Okay. Magaling nga siya kaysa sa'yo. Okay. Mas maraming magaling kaysa sa'yo. Pero sabi niya, karapatan mo na maging mas mahusay kaysa sa kanya. Yung motto ni Master niya. Nag-register talaga dito yun. Sabi ko, oo nga kung magaling ka, karapatan kong mas maging mahusay sa'yo. Pero nilalagay ko na talaga na mas magaling ka pa sa akin. Okay. Pero huwag mo alisin yung karapatan ko. Na Na mas posible. maging mahusay pa ako sa'yo. Parang ganun yung... Parang naposible akong mas magaling sa'yo. Parang ganun. Okay. So, yun yung naging ko na, ewan ko ba bakit ganun na lang. Kasi mahal na mahal ko yung... Pasensya na kayo kung Okay lang. kasi hindi ko alam, mga bait, sobrang bait ng mga magulang ko, mga kapatid ko, tatay ko. Mahal na mahal ko sila, parang hindi ko alam kung paano sila magiging proud sa akin. Ganun. Mahirap lang ko. Parang ayos kong graduate, tapos iniisip ko, parang naghahanap ako ng attention kasi medyo, dati kasi hindi nakakayaan. Alam naman ng tao yan kahit na umikot kayo. Medyo mahilig talaga ako hindi mahilig. Lagi ako nasasangkot sa mga gulo. Kaya pinipicture ko yung sarili ko na parang si tatay. Sabi niya, gawin mo man ng lahat ng kakayaan mo para matuwa ang lahat ng tao sa'yo. 1 week in-isolate tatay ko, hindi ko nakausap. Lahat naman kami namatay tatay ko. Kaya lang yung nag-iwan sa akin na parang until dun sa last breath niya, naganap tatay ko. Tapos wala nang ibang boses silang magaling. Yun ang alam ko. Nabanggit ng utol ko. Bumili ng bill. Okay. Tapos pagbalik niya, parang namumutla. Tapos, Ang utol nyo? Okay. umupo dito. Kasi nakaikot kami. Tapos umupo siya dito. Tapos sabi niya, Tol, kilala mo ba yung mga sa kanto daw ni kasi ang dami namin magkakapatid Gusto ko soloin Okay. Huwag ka maingay ka naman saan. Huwag ka na sumama. Pumunta ako, ganun. Pagdating ko may 3 mga nakaupo nga doon. Sabi ko, papatayin ko sa galit. Kumuha ako ng maliit na, sakto lang.
Sabi ko, pa. Bato? Kasi di ba, uso yung nilalagay dito. Sa akin, hindi, kumuha ko ng sobrang tigas. Okay. Isang hataw ko lang, patitirikin ko talaga. Di ba? Pag hawak ko ganun, pag hawak na rito, uuna ako. Buti lang, may sumigaw. Hindi yan! Ganun. Sabi niya, kuya, maniwala ka, hindi ako. Sabi ganun. Sino? Kung hindi kayo, ikaw. Nalaman nga nila na kapatid mo, nagtakbuhan daw, doon daw pumunta yata sa ganong-ganong street. Sabi ko, mga ilan yun? Sabi niya, marami yun, mga 10 yun. Ganun ba? Eh, yung meron kami kasi 22 eh. Okay. Inano ko muna, binasta ko lang. Kumbaga kung hindi na kaya, babarilin ko na. Diba? Pagdating doon, lumabas ako sa ano. Ang nangyari naman nung time na yan, pagpunta ko doon, nano na agad. Kino-confront ako. Ano, maingay agad, di mainit yung ano yung... Mainitan na kagad. Oo, ganyan. Sabi ko, wala mangyayari sa atin kung hindi kayo lalabas dyan. Kasi nagiinuman sila. Tanga na, gano'n po. Sabi na to na. Wala nang choice. Wala nang mark. Bilang ba ito? Di, yung may-ari ng bahay, pinalalabas ko. Sabi ko, pag hindi mo pinalabas yung mga bisita mo, ikaw ang malilintikan sa akin. Sobrang galit ko. Okay naman yung mga. Sige lang, okay lang. Punta doon ng tubig, punta doon ng Meralco, binasag ko talaga. Binasag ko. Ayaw magsipagdawas, dumating na yung mga kapatid ko. Ito na, nagkagulo na lalo. Malalaki yung mga kapatid ko din eh. Nagsidatingan na? Sila nasa harap, di nila alam. Doon nasa likod ako. Inuwa ko na yung baril yun. Binabaril ko na doon sa likod. Hindi nga. Oo, binabaril ko. Hanggang nakadapa na yung mga tao doon, nagsisigawan. Sumusuko nga eh. Natawa nga yung mga kapatid. So, kumbaga, andun tatay ko. Okay. Kumbaga, nagagalit tatay ko. Kasi tatay ko, malaki yung ano ko doon eh. Tayo na. Tumingin na. So, Sa martial arts, was there a time po ba na nagamit mo siya? Yung pinag-aralan mo? Meron. Ba? Ano naman, yun nga, hindi nga ako kasali doon eh. Kasi nung time, parang may ano dito, may okasyon dito. Diba? May okasyon dito. Tapos, yung bisita ko, hindi ko siya bisita. Actually, galing siya sa ibang, kaibigan ko siya. Pulis na siya ngayon. Okay. Official na rin ng pulis yun. Nung time na yun, parang graduating o kaka-graduate niya lang. Nakusunodaan siya. Pinalo siya ng bato sa ulo. Naka-helmet naman siya. Okay. Tama-tama, tumakbo sa bahay. Sabi niya, ano oras na? Sabi ko, ano oras na? 1:00. Walang tao. Pagdating ko nun, eto, nawalan ng mga malay yun. Ilan yun sila? 2. Hindi nga. Nawalan talagang kahit ganunin mo, hindi gagalaw eh. Grabe. Kala ko napatay, sabi nung mga sabi nga nung tropa, sabi nga ni police, sabi niya, pare, pagka umiinom mo na ako nagagastos, sabi ko, wala nga amin, ka ba? Kung mamatay yun, di ba? Tumulong na nga lang ako pa makukulong. Sabi niya, magpupulis ako, pare nga. Yun yung isa sa, medyo sa dinami-dami ba naman na, ayun, Grabe, nawala ng malay. Oo. Ang nagbigay sa akin ng ginamit ng Lord para makapagpatuloy ako diyan, si Alvin Anson. Lagi akong binibigyan ng estudyante noon, mga artista, mga mayayaman, mga may-ari ng kumpanya. Ayun, doon. Doon na nag-umpisa. Doon na. Kaya hindi na ako nakaalis eh, kasi may umalalay sa akin. Okay. Yung pag-martial arts ko, yung pagpo-promote ko, although kumikita na rin ako sa social media na hindi naman ganun. Sa mga hindi po nakakaalam, si Sir Red po ay content creator din at ang kanyang content ay ang pagtuturo ng martial arts po. Marami din siyang mga followers. Sundan po natin ang kanyang page, Red Dilla, di ba po? Opo, salamat. Red Dilla. Tsaka nagtuturo na rin po siya ngayon. Yan, marami na siyang mga estudyante na tinuturuan. So yun yung yung naging parang naging tools para mabuksan yung mga opportunity ginamit ng Lord. Si Alvin Anson, yun nga, ay mga talagang hindi niya ako pinabayaan mabigyan ng mga estudyante. Which is talagang pagka may mga pinaturuan siya sa akin,
Wala nang ano-ano. Kumbaga, pamatay agad. Talagang, kahit napayat ka, pag ginanon mo sa, di ba? Meron kasing, meron mga hidden technique na hindi ko na nga inilalabas dyan. Halimbawa, may dalawang hold-upper. Nakasalubong mo sa eskinita na makipot. Tag-isa sila ng balisong. Confident ka ba na kakayanin mo yung dalawang yan? Ang sa akin lang, kasi baka sabihin nila, mayabang ako. Kasi sa sobrang dedikasyon ko dito sa skill na to, yung mga tawag ng complexion ba, yung mga sa YouTube, mga pinapanood ko, hindi ko pinanonood yung style. Hindi ko pinanonood. Ang pinanonood ko, may hino-hold up, may sinasaksak. Tapos, nilalagay ko yung sarili ko doon sa sitwasyon na yun. Okay. Ganito to eh. Di ba? Ang reaction ko siya, lalapit ako siya, di ba? O aatras ako. Yung motion, nung magsisimula pa lang akong malapit at lumapit siya, magre-register sa utak mo, palapit. Oh. Pag gagano, anong galaw to? Patras. Patras o pabalik? Tingnan mo. Patras. O, to. Pabante. Yan. Diyan kabilis, diyan mangyayari yung hindi mo inaasahan. Yan. Split seconds lang. Oo. Ang akin, pag sa totoong laban, eto, wala pang, ayan o. Ganyan lang. Oh, anong santo? Abante. Oh, Atras. yan. Pag palapit ka, Okay. nanakawin ko yung isip mo sa motion ng katawan ko na ang iisipin mo paatras. Yung palang ang sasabihin mo. Dadayain mo. paano Dadayain ba? ko. Okay. Bulag ka dun sa idea na yan. So, anong gagawin mo? Unang Sundutin ko sa mata yun. kaagad. Oo. Okay. Susundutin ko sa mata yun. Sisipain kita. Dapat, di ba, inaangat? Nakaamba to. Di ba? Paa. Hindi. Nung motion na makita mo mag-body move pa lang o na parang sisipa, dun ko na pinapakawalan yun. Dapat gumaganon pa lang yung buhok mo. Nakadikit na itong daliri ko sa mata mo. Ang bilis mo pala. Ganon. Kailangan pala mabilis ka, no? Ang practice ko niyan, kasi malinaw na malinaw sa akin yung lecture eh. Hindi yung training ng muscle eh. Hindi yung training ng martial art. Malinaw na malinaw sa paliwanag sa akin nung grandmaster ko, si Master Tino Severano, kung paano nagkakaroon ng ganong reaction. So, hindi lang sa martial arts, hindi lang siya physical training. Mental din. Mental, no? Naniniwala ako. Naniniwala ako. So, in short, confident ka. Confident ako doon. Hindi ka kakabahan. Ito, ganito na lang, para mas malinaw sa sa'yo. Halimbawa, isa lang, at ikaw, hindi ka pa kahit kailan nag-training yan. Opo. Ganito, sasabihin ko sa'yo, bubuhayin ko sa puso mo, sa isip mo. Hoy, brother, ganito pag sinaksak ka, ganyan mo yung kamay mo. Ang gagawin mo, basta, huwag kayo ilag, basta pagsaksak niya, yung unang unday niya, wala kang gagawin, kundi ganunin mo, malakas. Unang unday. Oo. Okay. Di ba? Oo. Nakuha mo yung... So, ang mangyayari doon, yung una at huling saksakin niya, yun na. It's just hindi ka marunong. Pero binuhay ko yung confident mo. Na ganito ha. Pag nakaganyan yung kami, pagsakak, hawakan mo agad. Or ganun mo agad. Anong susunod na doon ko naman ituturo yung mga susunod. Pero ang number 1 doon, nagtagumpay ka na. Sa unang pa lang. Kasi ang sinabi ko sa'yo, kahit masugatan ka, basta pag mo. Di ba? Anong susunod na step mo nun? Hawak mo Pag lang. mo, dalawang kamay, against sa isang kamay, kahit sabi mo anong laki niya, pag hiniklat mo, Okay. So, gaganunin mo. Sorry. Gaganunin mo siya. Ilahin mo, or Sub-sub. iganon mo, itama mo to sa ulo niya, or maraming mga technique na pwede nang susunod. Ang importante doon, yung unang attempt niya na sinaksak ka, hindi ka martial artist ha. Wala akong alam. Kaya nga yung lecture eh. Tama. Ang nang bumuhay sa'yo, para maniwala ka, yung lecture ko, yung turo ko, yung hindi siya sa physical training. Dahil hindi ka pa nagte-training. Ang sinabi ko pala, pero naniwala ka. Opo, naniwala. Di ba? Pero ang matalas, mentras iniilag-ilagan mo yan, paulit-ulit kang uundayin yan. Hanggat iniilagan mo. Iniilagan mo yan. Okay. Dapat yun, talagang ready ka na... Na-anticipate mo na kagad. Anticipate nyo mo. Talagang nandiyan ka. Pag ano.
No matter what, kung pag ganun, basta ikaw, ang aim mo, ma-catch up mo. Okay. Yes, doon nagsimula na, doon ko na, doon ako naniwala na, ang martial arts talaga, para maging mahusay ka, hindi lahat physical training. Mental. Dapat mental, meron kang pag-aaral sa galaw ng motion ng katawan, ng tao, ng isip. Kumbaga, inaano mo yan. Kasi in real fight, there's no rules. Walang replay. Wala talaga. Walang replay doon. Kaya yung sobrang laki ka, oo, lagyan mo na ng muscle yung mukha mo. Pero sigurado ako, yung mata mo, hindi mo malalagyan ng muscle yan. Ibig sabihin, sir, may mga humahamon sa'yo. Mayroon nga eh. Hindi nga. Pero minsan, sabi ko sa kanya, kanya-kanyang expertise yan. Sabi ko na lang. Ngayon, siyempre, MMA ka, di katapat mo MMA. Ngayon, kung MMA ka, tas kung lalaban ka ba sa akin, blade tayo eh. Oh, di blade tayo. Blade tayo. Ayaw eh. Tama. Di ba? Tapos, paano natin kung tuturuan mo yung anak mo mag-drive? Salita lang. Hindi ko na pinatulan. Most of the time, nag-aaral tayo ng martial arts para sa self-defense. Kasi minsan napapaaway tayo, ganito, ganyan. Pero nung natutunan mo siya, ganun pa rin ba yung mentalidad? 100% yun. 100%. Pero, sabi ko sa iyo, tao pa rin naman tayo eh. Tama. Natitrigger pa rin tayo ng galit. Correct. Depende. Depende. Ano ba dapat mong ikagalit? Ano ba dapat mong para manakit ako? Di ba? Nandun ka na sa level na ganun. Hindi ka na pwedeng magalit o mag-react lang ang gagamitin mo yung skill mo. Kasi alam mo na eh. Tama. Alam mo na magiging outcome nun. Grabe. Bakit? Yung mga Australiano, ang lalaki parang mga Hokogan eh. Talagang, tapos, weird. Bakit? Extreme. Ang nila? Talagang, nasaktan kami. Pagka, siyempre, pandemo ka eh. Madali salita, nagulpi kami nung late namin eh. Australiano? Hindi kumakain kami doon. Nag-inom kami, hotel eh. Nag-inom kami doon sa gilid. Tumulo yung luha ko. What happened? My boy, what happened? Sabi ko, kasi si Master, fluent na Ilocano. Okay. Pero hindi rin marunong magtagalog. English lang. So, yung English ko talaga, 10 taon kami magkasama noon. Talagang, napalaban ka. Parang from the time to time kami talaga yung kasi ako na yung most seniors na... Naging emotional ka nun? Bakit? Nasaktan kami. Gusto kong gumanti. Oo. Sabi niya, bukas. Sabi niya, may chance kaya. Dapat kasi empty hands lang. Talagang yung dulo-dulo, nakita mo na ba sa akin yan? Hindi pa eh. Yung weapon ko. So yung dulo-dulo, nandun nasa sasakyan eh. Okay. Ano siya, horn. Sungay siya na matulis dito, matulis dyan. Okay. Grabe. Ayun ang pinagamit sa akin pandemo. Oh. Talaga. Master, humingi ako ng permission. Master, okay, it's okay. Pag salag, di ba? Pag hawak, pag tusukan ko. Papahagingan ko talaga dito. Guguhitan ko ng... Paglabas ng guhit, pula dugo eh. Pag ginuot-gitan ko yung mga... Kasi sila yung dumugtak. Natatamaan kami dito, putok eh. Sabi niya, sa amin, wala yan. Pag hindi bloody yung training, hindi maganda. Kinagat niya yung ganito. Ganyan kami. Dinugo niya yung sarili niya para pa rin. Sabi ko. So, anong nangyari nun? Sabi ko, ibahin mo kami yung Pinoy. Sabi ko sa'yo, yan laki mo yan. Tatagtadin ka namin. Dala na, puro blade, di ba? Wala yan. Training yung namin. Alam mo bandang huli, yung lalaki na yung parang gininaw eh. Kasi kung saan namin tinutusok sa mga praise. Tapos sabi ni, inawat kami. Inawat kami ng master namin. Master ko. Sabi niya, Red, tama na. Okay, master, sabi ko. Pagdating doon sa inuman, friends na kami. Oh, my boy! Sabi ko, dalawa kami, yung isang Pilipino rin na kasama ko, magaling din yun. Black belt din kami na. Tol, nang babait sa atin ngayon. Kung hindi lang kasama si Mas, binaong ko pa sa ulo niya yun eh. Salbahe! So, mga viewers natin, gustong matuto sa inyo. Ayun. Pwede ba akong Kasi,
meron akong tinatawag na open class. Every Sunday, dito sa Karangalan Village, Cainta Rizal, 9 to 11 a.m. Open class yun. Marami. Lahat ng mga instructor ko nandun kami. Andun din yung kasamahan kong sa grupo na to, na instructor. Si George, shout out nga pala kay George Canlas, black belt din yan. Saka si Jean Rienton, shout out sa'yo. At sa lahat ng biyasa, shout out sa inyo. Yun nga, open class ang tawag ko doon na ang objective noon, makapag-promote ng Filipino martial art. Tulong ko yon sa mga kapwa ko na Filipino martial artists sa mundo o samahan ng mga Filipino martial arts. Yun ako po ay nagpo-promote ng kulturang Pinoy. Libre po yon every Yan ang gusto ko itanong. Sunday. Yan ang gusto ko itanong. Baka mamaya isipin nila, baka mahal naman yung... Ay, libre po yun, libre. Tapos, yun nga, doon pa lang, ang preparation ko sa training na yon, yung aking module o program, na lahat ng basic dito. May mga assign ako instructor, yung pangalawa, yung gano'n. May mga... okay. Depende sa ano. Pero lahat, ina-accommodate natin yan. Libre sila. Lahat Galing yan. naman. Walang bayad yan. Libre pala yun? Oo. Sali nga ako doon. Pero may Gcash ako, ha? Nasa link yung Gcash. Ito hindi nasagot yung kanina. Paano pag may offer sa TV or movie? Meron kasi kay Direk Eric Mati, Okay. kasama ako. Okay naman kasi pag yun naman, ang shooting lang naman, pwedeng isang linggo. Pero sigurado ako sa mga shooting, nagde-day off yan ng linggo. Kaya pwede pa rin. Pwede pa rin. Tapos yung mga estudyante ko naman na online, may kiusap lang naman ako na tatapusin ko lang yung schedule na to. Hindi naman siguro... kumbaga gano'n, yung mga... Kaya pa rin, no? Kaya pa, kayang-kaya yun. Basta sa ekonomiya, pwede. Okay, invite natin yung mga followers ng Ray TV tsaka Ray Dilla. Ayun, una sa lahat, Ray, gusto kitang pasalamatan itong si Ray TV. Thank you po. Maraming salamat sa opportunity na nabigyan mo akong pagkakataon na maipaliwanag sa mga followers natin na makapagpakilala tayo sa kanila. At sa mga supporters, follower ni sa Ray TV, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, napakarami pong natulungan tong Ray TV na to, na mga stuntman, mga artista na ngayon nasa Batang Quiapo. So, hindi ko sinasabi na baka lang naman. Batang Quiapo, kumakaway. Kasi, yun nga, nagpapasalamat po ako si Master Red Dilla ng Filipino Martial Arts na talagang tumatanaw ng utang ng loob. Kung wala po kayo, wala pong Red Dilla. Salamat po. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you. Okay. Alright, salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.